Street Rod 750. So inverted fork, ayan. So gulong niya sa harapan, Michelin. Size niya ay 120 by 70 by 17. Dual disc yan, harap. Single disc sa likod. So napakalaki. Sa likod naman, tire size niya sa likod 160 by 60 by 17. Adjustable naman kanya, ang kanyang rear shocks ay adjustable naman sa likod. So displacement naman niya 750cc between na liquid cooled. Alright, street rod. So quick test lang tayo. So ito yung sir, no? Ano yung pub? Ikot ko lang sa saglit. Alright, kulit. Saan ko tawa? Alright, quick test lang tayo. So biglaan to. So ito, street rod. May ganito tayo dati. So parang sa big bike, pangalawang big bike natin to. Kulay gold nga lang yun sa atin noon. Pero magandaan dito kay street rod, nakakatawa dito. Pag gamit mo siya, talagang lapat na lapat sa kalsada yung dating. Kasi unang-una malapat yung gulong, tapos inverted fork na siya. Suabe. So sa street rod, tumatakbo to ng, yung akin na napatakbo ko siya ng 200 km/h sa LX. So quick response din. So ito naka-pipe na, naka-aftermarket na siya na pipe. So position, medyo parang sporty type to. Medyo haba yung kamay mong ganyan, pero wala namang ganong ngalay. Yan. So sa height natin na 5'8", tamang-tama lang to sa atin. Although American size to dahil Harley. Pero macho-macho talaga. So noong time kasi nga, may street rod tayo, wala pa tayong vlogging ano nun eh. Wala pa tayong vlogging setup nun. Wow. So feeling ko dito, ito pag ginamit mo to, hindi ka maninibago. So naked siya. Kasi yung isang version kasi nito, Street 750. May ganun din yung pattern natin dati. So medyo mas manakbo yan, mas mabayad. So si street rod, talagang mas tune siya sa mas mabilis sa takbuhan. So dito tayo lalayo. So downside lang dito, talagang yung pan niya pag nagbukas medyo mainit. Pero syempre pag big bike, normal naman talagang mainit talaga sa leg. So dapat talaga nakatalong ka dito. O trouser yung tawag na yan sa pang motor na pantalon yan. Wow. So itong kanyang bar end, yan talaga stock niya talaga, bar end talaga siya. Sa riding naman, medyo mas matagtag to ng konti kumpara sa street. Na syempre mas build siya for higher speed. So ABS harap likod at dual disc brake naman. Kaya talaga kumbaga yung braking power niya talaga nandun. At talagang eye catcher talaga siya pag gamit mo. Halos lahat ang tao nakatingin sa'yo. Syempre tunog pa lang, Harley. Suabe.
So naramdaman ko na yung init ng makina niya. Naka-shorts na tayo. Ito yung tinatawag na taste pogi. So para sa akin yung response niya mabilis to kumpara nga doon sa stage yung binabanggit natin kanina. So kung nakagamit ka na ng street o galing ka sa Tuk 390, maramdaman mo yung response ito na mas mabilis doon. Pero syempre kung galing ka sa mas higher o mas mabibilis na bike, medyo ramdam mo na medyo may delay siya. Pero para sa akin, good na good siyang gamitin. Napakasarap. So traffic lang talaga yung disadvantage. Ramdam na ramdam mo talaga na nag-aapoy ang legs. So limited lang din dumating ng ganito sa Pilipinas. Actually no, nung bagong bago to, pila talaga, pila para makakuha ng ganitong Harley. So yung ship indicator niya, makikita mo yan dito sa kanyang gauge. Ayan. So ayan, pakita natin gear. Ayan, naka-gear 1 ako. Pag nag-2 ka, lalabas din dyan na naka-gear 2 ka. So mati RPM. So analog, digital yan. So yan ang combination niya. So signal light, parehas din naman. Parehas din katulad ng Japanese bike. So yung signal light nito, mala Japanese bike, left and right na sa left side. So makapalik na natin. So yun, so nagpaplano street rod, yes, napakaganda gamitin nito. So downside lang talaga, mainit. Alright, so hindi pa naka-like and subscribe, please follow, like and subscribe. Pogi. Ayan yung makina. Thank you. Street rod 750. Pogi. Ano yan? Sige po. Sige sir.